Paano ba kayo na-recruit dito? Paano kayo pinadala doon sa India? Paramina po. Pangalan ng kumpanya, Paramina. Sila ang nagpadala sa inyo sa India. Opo. So, ang problema nyo ngayon, nagtrabaho kayo sa India, naka-6 na taong ka, gusto mong makuha yung sinasabing dinideduct sa'yo Provident Fund o yung ikatumbas ng SSS sa Pilipinas yan. Tama? Opo. Kaya hindi kayo makuha-kuha kasi hindi kayo dumaan sa gobyerno, hindi dumaan sa POEA. Ewan ko kung paano kayo nakapuslit. Para sa akin, parang human smuggling tong ginawa sa inyo. Tututukan namin to. Kinakailangan dito, may gumulong ang ulo rito, maimbestigahan, mabigyan ng sinasabing parusa kung kinakailangan, i-prosecute sa tulong ng DMW. Ako nga natrabaho sa Paramina, nga gipadala sa India, tapos kinuhaan ni Providing Fund. Uwi na kami, hindi na ako nakabalik. 2017, pinalo-up ko, pag 58 ko. Tapos sabi nila, magpadala kang account number. Hindi ito na okay. Iba naman nga pinadala sa akin, 2019. Hiningi naman po na seeking account. Tapos ipadalo-up ko, hindi na sad. Kinuha na ko ang akong seeking account nga pundo. Yung 2024, dito na kami sa among company. Sabi niya, punta daw mi India. Paano man punta mi India nga, halos ganit di mi kalakad. Ano mahabol namin ang among Providing Fund na matagal na to. Hantod ngayon, hindi pa nahabol namin. Sa linya ng mga telepono po natin yan, nagrereklamo si Cipriano, Silvestre, at Rafael. Yan po sila, no? Magandang umaga sa inyong tatlo. Good morning sa po. Alright, good morning. Okay, may tatanong lang ako sa inyo, kasi kayong tatlo pumunta ng India. Paano ba kayo na-recruit dito? Sino ba nag-recruit sa inyo? Paano kayo pinadala doon sa India? Paramina po. Ang kumpanya ninyong Paramina. So, ang kumpanya ninyong Paramina, pangalan ng kumpanya, Paramina. Tama? Paramina. Okay. Opo. Sila ang nagpadala sa inyo sa India. Opo. Anong visa ang ginamit ninyo? Tourist visa, multiple entry, or working visa? Working visa po. Anong nakasulat sa visa ninyo sa passport ninyo? Tourist? Multiple entry. Multiple entry galing India. So, dumaan ba kayo sa POEA noon? POEA or OWA, or dumaan ba kayo sa Department of Migrant Workers? Hindi po. Hindi alam ng gobyerno na lumabas kayo ng bansa papuntang India para magtrabaho sa minahan ng kumpanya ninyo na nagtatrabahuan nyo sa Pilipinas? Ang wala namin po, mayroon lang kaming MUA para makalabas kami. Agreement sa POA between Paramina. So meron kayong agreement sa POEA? Yun po. So ang problema nyo ngayon, nagtrabaho kayo sa India, ikaw Rafael, 7 years ka ata nagtrabaho, tama? 2012 po hanggang 2018. So 6 years ka nagtrabaho? Oo po. So ang sweldo mo ron magkano? $2,100. $2,100. US dollar ba yan? US dollar. Oh. US, okay. So 6 years ka nagtrabaho. Ang ginagawa nila, 75% ng $2,100 pinapadala sa pamilya mo, tama? Opo. Tapos yung 25% para sa iyo. Para sa amin sa akin yung 25. Okay, allowance ninyo. Yung 12% para sa Provident Fund ninyo, katumbas ng SSS yan, tama? Tama po. Yung kumpanya, yung share ng kumpanya ninyo sa Provident Fund, katumbas ng SSS, 25% share, tama? Opo. Ang problema ninyo ngayon, hindi nyo tinapos yung kontrata ninyo. Ilang taon ba ang kontrata ninyong trabaho roon? Yes, tinapos na po. Okay. Every 1 year, sign na po may contract. Every year, okay. Yearly contract kayo. Yearly. So ngayon, naka-6 na taong ka, gusto mong makuha yung sinasabing dinideduct sa'yo Provident Fund o yung ikatumbas ng SSS sa Pilipinas yan, tama? Opo. Magkano ba ang dapat mo makuha sa 6 na taon na nakuha? Hindi ko po, mga siguro 1.5 o 1.6 something. 1.5 o 1.6? Sino nagsabi sa iyo ng 1.5, 1.6 million pesos? Kaya nga po, yung... Okay, 1.5 million pesos, tama? Opo. Paano mo malaman na yung
yung tawag dito, kinukompute mo, nakasulat ba sa kontrata yan? Pinupinta ko po sa... Hindi, nakasulat ba sa kontrata na ganyan, yung Provident Fund? Lahat na sinasabi mo sa akin, nakakontrata? Opo. Yung kontrata na ba yan dumaan sa POEA? Hindi po. Okay. Ito po nangyayari na kahit na may kumpanya sa Pilipinas, Paramina, na meron silang minahan sa Negros, hinugot tong tatlo, binigyan ng kontrata, may kunting mga MOA ang pinarmahan sa pamamagitan ng POEA noon at saka immigration. Pinalabas sila multiple entry dahil mga empleyado sila rito ng Paramina. Doon sila nagtrabaho, kaya hindi kayo makuha-kuha kasi hindi kayo dumaan sa gobyerno, hindi dumaan sa POEA, hindi dumaan sa ewan ko kung paano kayo nakapuslit. Para sa akin, parang human smuggling tong ginawa sa inyo na hindi alam ng gobyerno. Dapat alam ng gobyerno, pag kayo umaalis, kayo naaabuso kayo. Itong kumpanya na pinagtatrabaho niyo, Paramina, bukas pa ba? Paramina Earth Technologies Incorporated. Opo. Bukas pa? Opo. Sino may sabing bukas pa? Nabisita niyo? Bago lang kaming nagpunta na sa inyo po, nakatulong, galing kami sa opisina namin sa Paramina. So bukas pa? O, bukas pa. Okay. Sa linya ng telepono, makakausap natin ngayon, si Yusek Bernard Olalia. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Olalia, sir. Ay, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa inyong programa. Okay, sir, kami lalapit lamang sa inyo kasi medyo ito pala yung kontrata nito. May kumpanya sila rito, sir. Paramina. Ito yung Technology Incorporated na dito raw po sa Makati. Tapos may nagtatrabaho sila sa minahan sa Negros, Hinubaran. Dinala sila sa Maynila, inalok, pagkatapos nag-sign sila ng contract ng MOA. At that time, may POEA pa at saka immigration, multiple entry. Binigyan po sila ng visa to work sa India. Opo. At pagkatapos, pinangakuan po sila na ang narareklamo po nila ngayon dito, yung katumbas po ng SSS, Provident Fund, na dapat nakukuha po nila every year, Opo. yearly contract, di po lang makuha at hindi nakatulong sa kanilang kumpanya. Na pagkaalam po namin, yung kumpanya na nagpadala po sa kanila, yung employer na rito, kinakailangan bumalik daw muna sila doon para magtrabaho, para makuha nila yung pera. Parang lumalabas, traffic po sila. Parang human trafficking po, hindi na po dinaan sa inyo. Ano pong magagawa po natin dito, sir? Nako, tama po yung inyong obserbasyon. Unang-una, yung kategorya po ng isang kababayan natin na nagtrabaho sa abroad, ang tawag po sa kanila ay OFW. Okay? Kapag kayo po ay nakakuha ng overseas work, definitely po, OFW po yan. At Tama. pag kayo po ay isang OFW, dapat po documented. Yes. Pag sinabi po nating documented, dapat po dumaan sa proseso. At ang tanging proseso na binabanggit po natin noon, nung panahon ng POA, ay yung POEA mismo. At kayo po ay kukuha dapat ng Overseas Employment Certificate. Ayun. Ngayon po, kung kayo po ay dineploy ng isang agency, malinaw na yung agency na yon dapat lisensyado. Otorisado po siyang mag-deploy ng ating OFW sa abroad. Any agency na nagde-deploy na hindi otorisado at walang lisensya is guilty of illegal recruitment. No? And trafficking in persons. Tama po kayo doon. No? Kaya meron pong responsibility at liability yung pong ahensya na nag-deploy po sa kanila sa India dahil hindi po dumaan sa tamang proseso. Well, sir, kaya po, sinika po namin, Yusek Olalia, no? Natawagan po itong Paramina Earth Technologies Incorporated. Ayon sa secretary po na nagkaroon daw ng problema ang kanilang kumpanya sa gobyerno ng India. Parang government to government, kaya walang intervention ng gobyerno natin, kaya nahihirapan sila. Ngayon, ito pa, posible naman daw makuha ng mga minero, itong mga pobreng lumapit sa atin, ang kanilang Provident Fund, katumbas po ng SS yan. Subalit, kailangan nilang personal na pumunta sa India para maproseso ito. Handa raw silang paluwalan ng plane ticket ang mga minero, pero once nakuha ang Provident Fund, ay sisingilin ang mga minero. Kita nyo? Anong nakikita nyo, Yusek? Nako, unang-una, responsibility po ng ahensya sana lahat yan. Hindi po sana nangyari yan kung dumaan sa proseso yan. At meron naman po tayo mga embahada at meron po tayong konsulada doon po sa nabanggit na lugar na kung saan pwede po tayong dumulog sana at humingi ng government-to-government intervention. Yes. No? Pwede po natin gawin yun. Pero dahil sila po ay irregular at wala po silang proper documentation,
hindi po agad-agad nating matutulungan nang hanggat hindi po natin i-refer sa tamang ahensya. No? Ayun. Mhm. Ang gagawin po natin dyan, i-refer po natin sila sa embahada o konsulada doon po sa lugar kung saan sila nagtatrabaho at gagawin po ng ating mga authority doon kung paano po makikipag-ugnayan doon sa mga officials doon para makuha po nila yung kanilang hinihinging premium doon sa Provident Fund na kanilang hinulugang ng mahabang panahon. Okay. Sir, at this point, parang hindi po ata effective itong paglapit dito sa kumpanya kasi pag hinayaan po natin itong mga pobreng lumalapit po, parang pinalapa uli natin sa kanila. Inabuso na po sila rito, hindi po nakipag-ugnayan sa gobyerno. Ito yung kumpanya. Ano pong magagawa po ng DMW? Ito pong tanggapan ninyo na pwede bang bisitahin po ito para alamin, imbitahan sila? Paano nangyari ito? Kasi baka mangyari uli ito, baka may gagawang ibang mga kumpanya. So, proactive po tayo. Pwede ho bang maimbestigahan, matawagan at the same time para malaman, baka may mga makita ko po, may mga pictures po kanina, parang marami po sila eh. Pakita ulit. Ayan po, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Almost 20 pay po sila, sir. Lumabas sila rito, parang sila po pinuslit lang. Opo. Hindi po OFW ang tawag sa kanila rito, sir eh. Tulad sinabi nyo eh. Oho. Tama po yung inyong pananaw, ano? Ang kagandahan po nito, buti po na naging aktibo po yung inyong opisina para po idulog sa amin yung tanggapan, itong ganitong problema. Tayo po magkakandak ng masusing investigasyon. Yan. Mag-a-assign po tayo ng isang officer dyan, tapos makikipag-coordinate po tayo doon sa ating kaukulang authority din doon sa bansang India, no? At tayo po magpapa-imbestiga din doon. Aalamin natin, we'll get to the bottom of this and we will investigate who are the persons responsible and we will prosecute, no? Bibigyan po natin ng hustisya yung ating mga kababayan. Okay. In the meantime, sir, kami po ibibigay po namin yung pangalan ng kumpanya na in charge po rito, responsible behind and did not properly coordinate with the government. Kasi kung ito po dapat government to government. Kung hindi man po, sir, dapat sila pa employment agency accredited po sa inyo na mamonitor lahat, nagagabayan na hindi po sila gagawa ng kanilang sistema na parang pinupuslit lang. Parang branch office lang dito. Kaya sir, panghimasukan nyo na po, imbestigahan, patawag nyo na po para makita nyo po siguro, sir. Ha? Tama po yun. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa pagdulog po sa issue po na ito na napaka-importante. Well, we look forward, sir. Sasamahan po namin mga tao siguro after the Holy Week na para maimbestigahan yung masusit, para makita po lahat at baka may mga iba pang mga Pilipino ro na pinuslit lang na hindi po OFW. Mapagsamantalahan po sila. Baka kung ano mangyari, undocumented alien po sila ron. Tama po kayo, sir. Tama. Tama po, sir. Sige po, makikipagtulungan po ang aming opisina po. Alright, sige. Maraming salamat po, sir. In the meantime, balik tayo rin sa tatlo. Sige, thank you, sir. Ha? Mabuhay po kayo. Sige, tutulong tayo. Balik tayo. Rafael, nakikinig ka ba? Ganito ang gagawin natin. Total, mahihirapan kayo. Hindi po pwedeng i-shortcut natin dito. Dadaan tayo sa tamang po proseso. Gagamitin natin yung ating pamahalaan, nagtatrabahong pamahalaan natin dito. At alam ko yung DMW. Ayan ay talagang ginagawang tungkulin nila. Gobyerno yan. Tanggapan ng gobyerno. Nagsiservisyo publiko yung mga yan. At kaya sila ang unang lalapitan natin. Medyo mag-iimbestiga. Importante, bumalik kayo ng Maynila. Titingnan natin kung ano magagawa. Kung sakaling wala kayong matirahan, siguro kami nang bahala dahil may community service partner kami na patitirahan namin kay Ron muna. Yan naman yung SOGO. At alam naman namin may ibang mga bagay na ayaw namin sabihin. May mga ibang community service partner kami. Kung yung ay pabalik o pamasahe, kung ano man yung meron dyan, magagawan siguro ng paraan. Importante mag-usap tayo, mag-iimbestiga. Patapusin lang natin yung Semana Santa. Tututukan namin to. Kinakailangan dito, may gumulong ang ulo rito, maimbestigahan. Mabigyan ng sinasabing parusa kung kinakailangan, i-prosecute sa tulong ng DMW. Nakuha nyo, Rafael, Silvestre, Cipriano? Okay? Okay po. Para makuha ninyo yung mga sinasabing perang pinagtrabaho, pinagpaguran ninyo, kawawa naman kayo. Okay ba sa mo? Okay po. Oh. Sige, huwat lang mo sa inyo, ha? No po. Okay, sige. Thank you. Po, maraming salamat po. Okay, sige. Ingat. Mga boss, isa na naman pong sumbong na inimbestigahan po natin live. Hindi po basta-basta mga sumbong ang mga hinahawakan po namin. Hindi po kami mahinag din sa mga trending, mga viral. Kami po, totoong tao, totoong problema, totoong hamon, nalalagay sa alanganin, walang matakbuhan, walang boses, mahihina. Sino pang lalapitan? Pag kayo po'y inabuso, pinagsamantalahan, niloloko, pinabayaan, wala na po kayong ibang dapat gawin. Ipabitag mo.
Dahil nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ako si Ben Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.